Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay ang tutubi at ang paru-paro. Ang tutubi at ang paru-paro. Isang araw, habang naghahanap ng makakain si tutubi, nakita siya ni paru-paro na naninipsip sa mga nektar ng nagagandahang mga bulaklak. Oy, tutubi, san ka pupunta? Halika muna dito at tingnan mo ang aking makulay na pakpak. Sabi ng paru-paro habang paikot-ikot sa harap ng tutubi. Sus, naingit ka lang sa maganda kong pakpak eh. Tingnan mo nga iyang sayo, walang kakulay-kulay. Pang-uuyam pa ng paru-paro. Wala akong magagawa dahil ito ang ibinigay ng Diyos sa akin. At saka isa pa, kontento ako sa kung ano ang meron ako. At saka, sa halip na magyabang ka, magpasalamat ka dahil nabigyan ka nito na wala sa iba. Mahabang litanya ng tutubi. Ay, wala akong pakialam sa sinasabi mo, tutubi. Basta ang mahalaga sa akin, ako ang may pinakamagandang pakpak. Pagyayabang pa rin ng paru-paro sabay lipad. Naiwan naman si tutubi na napapailing na lang sa inasta ni paru-paro. Sa sumunod na araw, habang namamasyal ang tutubi, nakita niya si paru-paro sa isang tabi at mukhang malungkot. Oh, kaibigang paru-paro, bakit ka malungkot? May maitutulong ba ako? Tanong ni tutubi. Tama ka, kaibigang tutubi. Hindi dapat ipinagyayabang ang meron tayo na wala sa iba at sa halip magpasalamat. Nasira ang aking pakpak nang hilahin ito nung isang bata kahapon habang ako'y naglalaro sa may hardin. Malungkot na pahayag ng paru-paro. Wala nang magkakagusto sa akin, ang pangit na ng pakpak ko. At nahihiya ako sa iyo, kaibigang tutubi. Pahayag ng paru-paro. Nandito lang ako, kaibigang paru-paro. Hindi batayan ng itsura sa pakikipagkaibigan. Ang mahalaga ay ang nilalaman ng iyong kalooban. Sino ang dalawang magkaibigan sa pabulang binasa o pinakinggan? Ano ang kaibahan ng pakpak ni paru-paro kay tutubi? Kung kayo si paru-paro, ipagyayabang mo rin ang magandang kulay ng inyong pakpak kay tutubi. Bakit? Ano ang napagtanto ni paru-paro sa nangyari sa kanya? Anong mensahe ang nais ipaliwanag ni tutubi? Ipaliwanag.